Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, hiniling ng National Bureau of Investigation sa International Criminal Police Organization o Interpol ang pag-issue ng red notice kay dating Congressman Zal Dico. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, ang request ay idinaan nila sa Philippine Center on Transnational Crime nitong November 23. Sakaling maaprubahan ito, aabisuhan ng mga bansang miyembro ng Interpol na may warrant of arrest mula sa lokal na hukuman laban kay Ko. Ang Interpol Red Notice ay isang global alert system para sa law enforcement personnel para hanapin o arestuhin ang subject ng notice. Wala pang pahayag dito ang kampo ni Ko. Si Ko ay akusado sa questionable flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Nabalian ng buto ang isang senior citizen matapos siyang matumba ng mahablutan ng kwintas sa Quezon City. Arestado ang suspect na umamin sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Natumba ang isang babaeng senior citizen sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Buti na lang at hindi siya nahagip ng dumaang sasakyan. Masda na may isang lalaki na nagmamadali paalis sa lugar na tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Ang naturang lalaki hinablot pala ang alahas ng babaeng senior citizen na galing noon sa LRT station. Upon exiting the elevator, hinablutan nito ng suspect natin ng kwintas sa Baytulak. So makita natin sa CCTV, medyo mataas yung pinagbagsakan ng biktima natin. Itong biktima natin nag-sustain ng injury, fractured sa left femoral neck niya. Sa follow-up operation ng pulisya sa Barangay Talipapa, naaresto ang 27 anyos sa suspect. Positibo siyang kinilala ng biktima na nagpapagaling pa sa ospital. Nabawi rin ang gintong kwintas sa naisanlanan ng suspect sa halagang 5,000 piso. Nakuha natin itong suspect by means ng backtracking at saka forward tracking ng mga CCTVs ng barangay, ng Project Aurora at saka MMDA natin. So natunto natin to. Ayon sa pulisya, 9 na beses nang makukulong ang suspect na dati nang naaresto dahil sa pagnanakaw, carnapping at illegal na droga. Aminado ang suspect sa nagawang krimen. Hindi ko naman po sinasadya yun na ano lang po ako ng pangangailangan dahil sa anak, ng pera dahil sa anak ko. Nagpaalala naman ng pulisya sa publiko lalo na ngayong holiday season. Mag-ingat po tayo sa ating mga mahalagang bagay. Kahit nandito yung mga kapulisan niyo sa kalsada, mas mabuti ng kayo mismo pag-ingatan yung mga gamit ninyo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inahaharap sa Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na idinadawit sa issue sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Brian Hosaka, sa December 15 nila gustong paharapin si Cabral sa komisyon. Si Cabral ang isa sa mga idinawit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kumikbak umano sa ilang flood control projects sa Bulacan. Si Cabral din ang tinukoy noon ni Senador Ping Lacson na nag-uudyok umano kay nooy Minority Leader Tito Soto na maglagay ng budget insertions sa panukalang 2026 budget. Dati nang iginit ni Cabral na wala siyang kinalaman sa katiwalian dahil hindi naman anya kasama ang kanyang opisina sa pagpapatupad ng DPWH projects. Nagbitiw si Cabral bilang DPWH Undersecretary noong Setyembre dahil sa pagkakadawit niya sa flood control issue. Sinisikap ang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ni Cabral tungkol sa sabpina ng ICI. Pagbumultahin ng hanggang 15,000 pesos sa mga TNVS rider at driver na nagkakansela ng booking ng walang sapat na dahilan. Dagdag pahirap daw kasi yan sa mga pasahero, lalo na ngayong holiday season. Narito po ang aking report. Mahaba ang pila at halos di na umusad ang mga sasakyan paakyat sa departure area ng NAIA Terminal 3. Kaya ang ilang biyahero, bumaba na ng sasakyan at naglakad na lang papunta sa gate. Mahirap malit, mamaya naribok na kaya yung ticket namin noong nakaraan. Kaya balik na naman ngayon. Ang iba, inagahan na ang pagpunta sa airport. Mas okay na yung maghintay ka na lang sa airport kaysa malate ka pa. Kaya ang ilang nakausap namin, di nalintana kung mapamahal ng kaunti sa mga sasakyang TNVS. Around 3 to 5,000 papunta sa Clark City. Pag sa shuttle ay nasa 500 lang. I think okay naman. It's not too bad. Pero syempre, mas okay yung kung may sundo. Maraming commuter na umaasa sa TNVS ngayong holiday season.
Pero marami daw nagrereklamo na may mga driver na nagkakansela ng booking, lalo sa mga lugar na mabigat ang trapiko. Kaya ang LTFRB naglabas ng memorandum para pagmultahin ang mga gumagawa nito. 5,000 pesos para sa first offense. 10,000 pesos naman at 30 days na pag-impound ng sasakyan para sa second offense. At 15,000 pesos na multa at kanselasyon ng Certificate of Public Convenience o yung certification na nagpapahintulot sa mga sasakyan na mag-operate bilang isang TNVS. Ayon kay LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II, ang pagkakansela ng booking ay katumbas ng pagtanggi sa pasahero. May epekto rin daw ito sa seguridad at kapakanan ng mga pasahero. Sa ilalim ng memorandum, paparusahan ang pag-cancel kung ginawa lang ito para iwasan ang mga biyaheng hindi gaanong kikita ang driver kumpara sa mga biyaheng mas malaki ang singil. Gayon din kung diskriminasyon ito lalo sa mga senior citizen, PWD at iba pang sektor at kung nasa gitna na ng biyahe at walang valid reason. Pwede ring parusahan kung makikita sa log ng mga transport network company na tumatanggi talaga ang driver sa mga partikular na lugar at oras na walang sapat na dahilan. Obligado rin ang mga TNC na magsumite ng monthly report na naglalaman ng bilang ng mga cancellation. May exceptions naman daw, gaya kung nagkansela dahil sa mga kalamidad tulad ng baha, nasirang sasakyan o ugali ng pasahero. May karampatang parusa rin para sa mga TNC na di nababantayan ng mga driver na laging nagka-cancel. Magiging epektibo ang memorandum kapag naisa publiko nito sa mga pahayagan. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam pa rin ang lamig ng panahon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa hanging hamian o northeast monsoon. Ngayong Biyernes, naitala ng Pag-asa sa Baguio City ang 17.2 degrees Celsius na minimum temperature. Bahagyang mas mababa yan sa 17.4 degrees Celsius na record kahapon. 19 degrees Celsius ang pinakamalamig na temperatura kanina sa Kasiguran, Aurora. 19.8 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon, 20.3 degrees Celsius naman sa Tanay, Rizal. Habang 23.8 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Apektado ng amihan ang Northern at Central Luzon, sabi ng Pag-asa. Uulanin naman ang Metro Manila, Bicol, Quezon Province, Northern Samar, Eastern Samar at Calabarzon dahil sa shear line o salubungan ng amihan at ng easterlies. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nahuli kamang panloloob na isang lalaki sa isang establishmento sa San Fernando, Pampanga. Chris, may natangay ba yung suspect? Rafi, natangay ng lalaki ang mahigit sa 100,000 pisong kita ng establishmento sa Barangay Santo Niño. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaki na pilit na binubuksan ang sliding window ng tindahan. Nang mabuksan yon, dumiretso ang suspect sa mga vault at nilimas ang pera, pati na ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 7,000 piso. Saka tumakas sakay ng motorsiklo. Ayon sa pulisya, posibleng pinag-aralan ng suspect ang galaw ng operasyon at seguridad ng tindahan. Patuloy ang kanilang follow-up operation. Wala pang pahayag ang pamunuan ng ninakawang establishmento. Dito naman sa Pangasinan, namomoblema ang ilang magsasaka sa Barangay Lanas sa Mangaldan dahil sa pamimeste ng kuhol sa kanilang palayan. Kwento nila malaking tulong ang sapat na patubig mula sa irigasyon. Pero kapag sumobra ang dumadaloy na tubig, doon na raw umaatake ang mga pesteng kuhol hanggang maubos ang kanilang itinanim na palay. Ayon sa Mangaldan Municipal Agriculture Office, batid na ng mga magsasaka ang gagawin dahil sumailalim na sila sa intervention kaugnay nito. Kapag napabayaan kasi, kokonti ang kanilang ani. Namahagi na rin ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at kooperatiba ng mahigit 2,000 pataba pangontra sa kuhol. Umakyat na sa panlima ang Pilipinas sa ranking ng 10 bansang kasali sa 2025 SEA Games. Sa tali sa unang 3 araw, may 33 medalya na ang Pilipinas. 5 riyan ang gold. Kabilang sa mga pinakabagong ginto ang napanalunan ng Olympian na si Leah Finnegan mula sa Artistic Gymnastics Vault Apparatus. Nakakuha rin ng gold si Dean Michael Rojas sa Men's Jiu-Jitsu Newaza 85 kg event at Kimberly Ann Custodio sa Women's Jiu-Jitsu Newaza 48 kg event. Samantala, may 7 silver at 21 bronze medal na ang Pilipinas.
Huli sa loob ng NAIA Terminal 1. Nagpambuno ang dalawang Filipino-American na pasahero sa pre-departure area. Pinindown at sinakal ng isang lalaki ang kapwa pasahero. Naawat sila ng otoridad sa paliparan. Ayon sa investigasyon, parehong papuntang Amerika ang dalawa. Hindi na sila nakasakay sa eroplano dahil sa insidente. Nagparibok ng biyahe ang isa sa kanila habang dinala naman sa ospital ang isa pa. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng away. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority sa nangyari. Bistadong nakaw ang dalang motorsiklo ng isang rider sa Quezon City. Bago nabisto, sinita ang rider dahil nakatsinelas lang siya at walang helmet. Balitang hatid ni James Agustin. Dinala sa police station ng 29 anyos sa lalaki motorcycle rider matapos sumunong takasan ng oplansita ng pulisya sa FPJ Avenue sa Quezon City. Ang suspect inaresto ng mahabol ng mga pulis. Pinlockdown ng tropa natin yung suspect dahil wala siyang suot na helmet habang nagdadrive siya ng motorsiklo. At the same time, napansin din ng tropa natin na wala siyang nakatsinelas lang siya during that time. Nung sinita, nag-resist siya, nagkaroon ng konting hambulan. Nakuha mula sa suspect ang isang improvised na baril na kargado ng mga bala. Sa investigasyon, nadiskubre na ang minamaneho niyang motorsiklo. Nakaw pala. November 21 na makunan sa CCTV ang suspect na nilapitan ng motorsiklo na nakaparada sa Barangay Del Monte. Itinulak niya ito tsaka tinangay. Ayon sa pulisya, nakapag-report sa kanilang may-ari ng motorsiklo. Nakalimutan niya yung susi. Pagbalik niya, wala na yung motor niya. Positively identify niya na yun ang motor niya. Tapos pinakita niya yung ID niya. Nag-match naman doon sa ORCR ng motor. Aminado ang suspect na siya ang nagnakaw sa motorsiklo. Naiwan po yung susi ng may-ari. Dinala ko lang po. Ang service lang po. Wala naman siya pahayag kaugnay sa nakuha ang improvised na baril. Sinampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo, kabilang ng resistance and disobedience to a person in authority, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Motorcycle Helmet Act. Desidido rin ang may-ari ng motorsiklo na sampahan siya ng reklamong paglabag sa new anti-carnapping law. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good news sa mga motorista, may nakaambang bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 60 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. Humigit kumulang 30 centavos naman ang inaasahang bawas sa kada litro ng gasolina, habang humigit kumulang 65 centavos sa kerosene. Ayon sa DOE, isa sa mga nakapagpababa ng presyo ang peace talk sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Posibleng kasuhan sa susunod na linggo ng Department of Justice sa iba't ibang korte ang ilang sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Malaking tulong daw ang mga testimonya ng magkakapatid na patidongan na tatayong mga state witness. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabongero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may iba't ibang grupo ng suspect na may kani-kanilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabongero. The manner by which the crime was committed is so, parang sabihin na natin, compartmentalized. Diba? Kung titingnan mo, pag kami nandaya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos, after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Juliet Elakim Patidongan. Si Julie Patidongan na sa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Ang kapatid niyang si Elakim, sinabing nakita niya mismo ang pagpapahirap at pagtapon sa mga biktima. Sa testimonya ng dalawa, nakasandal ang mga kasong isasampa sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 ibang suspect.
Sabi ng DOJ, dismiss na ang lahat ng reklamo laban sa magkapatid na Patidongan na kapwa tinanggap sa Witness Protection Program at tatayong state witness. There is corroboration on the statements of Julie Patidongan by the statement of his brother. Okay? And the fact that, as we all know, as of this time, all the missing relatives of the complainants here, we have no knowledge as to their whereabouts. Sabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, gamit ang testimonya ng mga Patidongan tatayo ang mga kaso na para sa mahigit 20 sa 34 na missing sa Bungero. May ongoing ng kaso sa korte para sa ibang nawawala. Sa halos 6 na binanggit ng magkapatid na Patidongan sa kanilang testimonya, 22 ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil walaan nilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampa ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consolidate ang mga ito. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May paliwanag ang Metro Manila Development Authority sa kanilang flood management project na pinuna ng Commission on Audit. Ayon sa MMDA, na-delay ito dahil sa COVID-19 pandemic. Yan daw ang dahilan kung bakit lumitaw sa audit report ng COA na 40.40% lang ng pondo ang nagamit sa Phase 1 ng nasabing proyekto hanggang October 2024. Dahil dyan, nagbayad ang pamahalaan ng 37.4 million pesos na commitment fees mula 2018 hanggang 2024. Multa yan ng World Bank dahil hindi nasunod ang kondisyon sa pautang nito na magamit dapat ang pondo sa tamang oras. Sabi ng MMDA, nakakahabol na sila sa pagsasagawa ng proyekto at patapos na raw ito. Nakipagpulong na rin daw ang ahensya sa World Bank tungkol dito. Happy weekend mga mare at pare, bibida bilang husband and wife sa newest episode ng Magpakailanman, sina Sparkle Stars Rocco Nasino at Thea Tolentino. Heto ang latest mula kay Mareng Athena Imperial. Kung si Thea Tolentino galing Japan with her longtime boyfriend Martin Joshua San Miguel at umuwi sila as an engaged couple, galing namang South Korea si Rocco Nasino kasama ang kanyang pamilya. Para raw ito matupad ang pangarap na fall maternity shoot ng asawang si Melissa Gohing Nasino. Ito na rin daw ang last trip ng anak as an only child. We're getting everything ready. Sa March darating si baby, so nagre-ready na ako sa puyat. And super work na para makaipon pa, para mabili lahat ng kailangan ni baby. Nakaka-relate daw si Rocco sa role niya sa Magpakailanman episode na pagbibidahan nila ni Thea. Ang kwento tungkol sa mag-asawang may kinakaharap na problemang pinansyal. Naging breadwinner ang nanay, pero nakaapekto ito sa pagpapahalaga sa sarili ng padre de pamilya. Ramdam ko yung pagod ng isang lalaki na alam natin may inaalagaan yan self-esteem Bilang isang lalaki, alam naman natin yung stigma. Kapag sinabi lalaki, kailangan ako bahala sa lahat. Ako magpapaangat, ako magpapaaral, ako kapag ang kakayahan ay wala. Doon naglalaro yung self-esteem ng lalaki na minsan nararamdaman niya na let down lang siya. Minsan walang kwenta. Matatalakay rin sa istorya ang pressure mula sa pamilya at mga nakatatanda tungkol sa mga pangarap na gusto nilang tuparin ng kanilang anak. Si Thea may reaksyon dito. Mas nakakatanda sa atin, merong mga malalaking pangarap para sa atin. Pero mas maganda na tanungin nyo din muna yung mga anak nyo kung anong plano nila talaga sa life, anong gusto nilang tahakin. Kasi yung generation natin, yung generation ngayon, very outspoken na. So alam na nila yung gusto nila. So dapat tanungin natin kung ano talagang gusto nila, suportahan natin, and wag natin i-impose ang mga bagay na gusto natin na hindi naman nila gusto. Mapapanood ang Magpakailanman episode na Dalawang Muka ng Pasko sa Sabado, 8:15 ng gabi. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa CCTV na kuha sa isang compound sa Valenzuela nitong Martes ng gabi, maririnig ang iyak ng isang aso. Hindi nakuha ng video pero pinutulan na pala ito ng dila.
Ayon sa may-ari, nakita nila ang aso sa kanilang hagdanan na duguan ng bibig matapos ang 2 oras na paghahanap. Posibleng nakawala raw sa pagkakatali ang aso nang may marinig na nagpaputok. Nakakonfine na sa veterinary clinic ang aso na nagka-impeksyon at nakita ng ilang sakit at parasites. Nananawagan ng tulong ang may-ari para sa pagpapagamot sa alaga pati na rin sa paghahanap sa nanakit sa aso. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Pinatay sa pukpok ng martilyo at saksak ang isang babae sa Cebu City. Cecil, nahuli na ba yung suspect? Rafi, sumuko kalaunan at umamin sa krimen ng suspect na nagsasabing nobya niya ang 24 anyos na biktima. Kwento ng suspect, pinuntahan niya ang biktima sa bahay sa Barangay Careta dito sa Cebu City. May dala raw siyang bulaklak at tsokolate para sa kanilang monthsary. Pero tinanggihan ang mga ito ng biktima at sinabing may iba ng karelasyon. Doon na raw nagdilim ang paningin ng suspect. Narecover sa lugar ang ginamit na martilyo at patalim. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder. Isa sa ilalim naman sa psychosocial intervention ang anak ng biktima na nakasaksi sa krimen. Namatayan na nga, nasunugan pa ng bahay ang isang pamilya sa Cordova dito sa Cebu. Nadamay sa sunog ang pinaglalamayan na bangkay ng anak ng mag-asawa. Ayon sa ina, agad niyang inilabas ang mister na PWD habang sinusubukan nilang apulahin ang apoy. Hindi na nailabas ang kabaong ng yumaong anak na nakaburol sa bahay. Sabi ng mga bumbero, hindi agad na i-report sa kanila ang sunog. Napabayaang katol ang tinitingnang pinagmulan ng apoy. Nag-abot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa pamilyang nasunugan. Magbibigay rin daw sila ng housing materials para muling makapagpagawa ng bahay. Umatras si Sara Diskaya sa posibilidad na maging state witness dahil sa restitution o pagbabalik ng pera at ari-arian sa pamahalaan ayon sa kanyang abogado. Si dating Congressman Zaldico naman at 3 niyang kapwa-akusadong taga SunWest Corporation itinuturing ng fugitives from justice ng Sandigan Bayan. Balitang hatid ni June Veneracion. Pinasok ng NBI ang condominium building sa Bonifacio Global City sa Taguig, kung saan may unit umano si dating Congressman Zaldico. Bit-bit nila ang search warrant mula sa korte para halugugin ang unit ko, kaugnay ng posibleng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa bisa ng search warrant, pwedeng pwersahang magbukas ng mga vault ang mga ahente ng NBI. Pwede rin silang magkumpiska ng cash at dokumento. Ito po sa search warrant, in the application, there is a mention that there is a need and necessity to see kung anong laman ng vaults na yan at yung laman ng vault na yan, potentially baka magagamit na ebidensya doon sa ating iniimbestigahan ng kaso. Naharap si Ko sa mga kasong graft at malversation kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Batay sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division na humahawak ng kasong graft laban kay Ko, itinuturing ng fugitive from justice ang dating kongresista. Ibig sabihin, tumakas siya para iwasan ang prosekusyon o parusa laban sa kanya. Dahil fugitive from justice, pinapayagan na ng batas ang pagkansela sa kanyang passport, bagay na ginawa na ng DFA. There will be a request for the issuance of a red notice, no? And this will be sent to Interpol. Hopefully, Interpol will accede to the request of the Philippine government, no, to restrict the travel or if it's possible to have Mr. Zaldico brought back. Itinuturing na rin ng korte na fugitive from justice ang 3 opisyal ng SunWest Corporation. Kansilado na rin ang kanilang mga pasaporte. Ayon sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, naghain na sila ng motion for reconsideration kaugnay sa utos na kanselahin ang pasaporte ni Ko. May 5 araw pa raw dapat o hanggang Lunes para magkomento ang kampo ni Ko. Ayon kay Rondain, dahil naantala ang pagdating ng kopya ng motion ng ombudsman, napaniwala umano ang korte na nag-waive ang kampo ni Ko ng karapatang tutulan ng motion. Kaya premature raw ang pagkansela ng DFA sa kanyang passport. Nagtungo naman sa tanggapan ng NBI ang abogado ng mga Diskaya Attorney Cornelio Samaniego. Nasa kustodiya ng NBI si Sara Diskaya
na nakaharap sa mga kasong graft at malversation dahil sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Maayos naman siya doon sa taas. Nalulungkot lang siya. Siyempre, may kasong na-file sa kanya sa Davao. At dahil doon, ang iniisip niya yung pamilya niya. Ayon kay Samaniego, ang restitution o ang pagbabalik ng pera at ari-arian ang nagpabago sa isip ng kanyang kliyente, kaya ito umatras sa pagiging posibleng state witness. Nung nandun na kami, nag-iba yung ihip ng hangin kasi restitution naman ngayon ang gusto muna. Hindi naman talaga requirement na mag-restitute ka. Okay. Korte lang ang talagang nagbibigay ng order kung magbabayad ka ng civil liability or magre-restitute ka ng ganitong amount. Pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, wala man sa batas ang restitution, tama lang na babawi ng publiko ang anumang pwede nilang mabawi. Ang thinking kasi nila, kapag nagbigay na sila ng salaysay o ng statement, sapat na yon at kaagad-agad bibigyan sila ng Memorandum of Agreement. That is a wrong interpretation. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpatupad ng mga pagbabago ang MMDA sa kahabaan ng Marcos Highway para hindi na maulit ang naranasang Carmageddon noong Sabado. Kabilang dyan ang pagpapahaba sa concrete barrier malapit sa Nicanor Rojas Street para hindi na pumagitna ang mga sasakyang galing Nicanor Rojas na gustong mag-U-turn sa Marcos Highway. Magdadagdag din ang mga U-turn slot malapit sa kanto ng Sumulong at Marcos Highway. Pumayag na rin daw ang DPWH na huwag munang i-operate ang kanilang weighbridge sa Marcos Highway para hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Pinalitan na rin ng MMDA ng mga plastic barrier ang dating concrete barrier sa tapat ng isang mall para madali itong mabuksan kung sakaling muling bumigat ang traffic. Papayagang makatawid dito ang mga sasakyang mula sa Felix Avenue papuntang Mayor Hill Fernando Avenue. Pag-aaralan na rin muli ang panukalang magtayo rito ng underpass sa masinag na posibleng pangmatagalang solusyon sa mabigat na trapiko. Pinakiusapan naman ng mga local government unit ang may-ari ng mall sa Marcos Highway na huwag munang mag-mall o mag-mall-wide sale. Sumabit sa buntot ng eroplano ang isang skydiver matapos aksidenteng ma-deploy ang kanyang parachute sa kanilang skydiving activity sa Tully, Australia. Pinutol ng skydiver ang parachute at dineploy ang kanyang reserbang parachute. Ligtas siyang nakalanding sa lupa. Ang isa pang skydiver na kasama niya, ligtas ding nakalapag. Base sa investigasyon, maagang na-deploy ang parachute ng naunang skydiver matapos sumabit sa bahagi ng eroplano. Nadagdagan pang mahigit 10 panukalang batas kontra political dynasty sa Kamara matapos maghain ng bersyon nila sina House Speaker Faustino D. III at Presidential son Congressman Sandro Marcos. Pero ang ilang kapwa mamabatas at eksperto, nakikita nito ng butas. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kasunod ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na isa sa 4 niyang priority legislation ang para sa anti-political dynasty, naghain si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para rito. Kasama niya naghain si House Speaker Faustino D. III. Dito, pinagbabawalan ang mga magkakamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity na tumakbo ng sabay sa isang eleksyon. Halimbawa nito ang asawa, kapatid, magulang at anak. Kung ang miyembro ng pamilya ay incumbent o kaya'y kandidato sa isang national position, ang kanyang kaanak ay hindi pwedeng mahalal sa isa pang national position. Halimbawa, bawal na ang magkapatid na parehong senador o kaya magkapatid na presidente at vice-presidente. Bawal ding umupo ang magkakamag-anak ng sabay sa posisyon sa parehong probinsya, syudad, munisipalidad o barangay. Pero sabi ng isang political scientist, kung susuriin ang mabuti ang panukala, may mga butas daw ito. Ang aking nakikita ay may kakulangan ito dahil hindi niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo. No? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no to members of the same family within the 4th degree
can run and hold office. No? Dito, ang kanilang version ay if a person, no? Ang kanilang definition. No? So, hindi malinaw kung ilan, no? At kung paano. No? Malamya at tila nagpapanggap lang daw na kontra-political dynasty sa panukala dahil pinapayagan pa rin ito ang magkakamag-anak na sabay-sabay tumakbo sa magkakaibang posisyon at lugar. Tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag ng kanilang listahan ng bawal tumakbo ay ayon sa teritoryo or hierarchical territory, no, national, sa local, no, whether provincial, municipal, city or barangay, no. Kaya lang, no, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency, no. Halimbawa, hindi ka nga tumakbo sa isang distrito, bilang kongresista, tatakbo ka naman dun sa ibang distrito, sa ibang probinsya or sa ibang jurisdiction. No? So, kailangan linawin ito, kung hindi, iisipin ng mamamayan at mga nagmamasid na ito'y mga loophole. At ito ay, again, no, isang malaking pagpapanggap lamang na merong tinutulak na anti-political dynasty. Mahigit 100 ang panukala kontra political dynasties ang inihain na rito sa Kamara at ang ilang may akda na kukulangan sa panukalang inihain ni na Speaker D at House Majority Leader Marcos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede nga magresulta sa Fat Dynasty ang panukala ni na D at Marcos. Ibig sabihin, ang isang pamilya, posibleng may nakaupong miyembro sa lahat ng posisyon mula national hanggang barangay level. Tinawag ng Makabayan Bloc ang panukala na kapos, mapanlinlang at malabnaw dahil pwede pa rin sabay-sabay na tumakbo at manalo ang mga magkakamag-anak sa iba't ibang posisyon, gaya ng may senador, may kongresista, may gobernador at may mayor. Pangamba ni House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice, baka lalo pang palakasin ng panukala ang mga political dynasty. Under their proposal, a family can have 5 sitting officials, public officials simultaneously. So it's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. And I think it is against the provisions of Article 2, Section 26 of the 1987 Constitution. Hinihinga namin ang pahayag sina D at Marcos. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng 2 barangay captain sa Iloilo City na kinuha nila ang bahagi ng ayuda sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Kabilang sila sa 14 na opisyal na sinampahan ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority ng DSWD sa ombudsman dahil sa umunoy pangungurakot sa ayuda. Sabi ng isa sa mga inireklamo na si Kapitan Amadeo Sultan ng Barangay Simon Ledesma, ginawa lang venue ng AICS payout ang gym ng kanilang barangay noong November 12. Giit niya malinis ang konsensya at dapat inimbestigahan muna siya bago husgahan. Nanindigan naman si Kapitan Bisamin Kanyal ng Barangay Quezon na wala siyang kinalaman sa pagkakalta sa ayuda ng mga benepisyaryo ng AICS. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Bawal na sa Australia ang paggamit ng social media ng mga kabataang wala pang 16 na taong gulang. Target daw niya na ilayo sila sa online bullying at anumang posibleng masamang epekto ng algorithm at doom scrolling. Kapag napatunayang lumabag dito ang mga social media platform, pwede silang pagmultahin ng hanggang $33 million o katumbas ng halos 2 bilyong piso. Australia ang first country na nagpatupad ng teenage social media ban. Kaya naman the whole world is watching kung ano ang magiging epekto nito.
Dito naman sa Pilipinas, tinanong natin ang Balitang Hali Facebook followers kung ano ang reaction nila dyan. Ang sabi ni Maricel Moral, tama lang na ipagbawal ang social media sa mga kabataan dahil hindi maganda ang impluwensya nito sa kanila. Sana raw dito rin sa Pilipinas ipagbawal din. Agree din dyan si Mars National para hindi raw nadidistract sa pag-aaral ang mga kabataan. Para naman kay Christopher Jose, hindi yan ang tamang paraan para masiguro ang kaligtasan ng kabataan. Inaalis daw kasi nito ang kakayahan ng mga magulang na magdesisyon para sa kanilang mga anak. Mga kapuso, makisali rin sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali at USCOOP. Bigger and happier ang Sparkle GMA Artist Center this holiday season sa mga nagpapatuloy, nagbabalik at newly signed Kapuso stars. Nag-renew ng kontrata sa Sparkle sina Jack Roberto, Royce Cabrera at Thea Tolentino. Balik limelight as Sparkle artist sina Bianca King, Gwen Zamora at Regine Tolentino. All grown up at nagbabalik din sa Sparkle si Migs Cuaderno. Newest additions naman sa Sparkle fam, sina Mr. and Miss Chinatown 2025 Tyrone Tan and Iza Uy. Pati si Jess Martinez na napapanood sa Sanggang Dikit for Real. Pinangunahan ng contract signing ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Meron tayong mga bagong dating, merong mga nagbabalik, at merong mga nagpapatuloy na maging part of the Sparkle family. So we're very excited na next year, dire-diretso na yung kanilang paglabas sa mga shows. Makalipas ng halos 7 buwang rehabilitasyon, bukas na muli ang isa sa mga pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge. Dito tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, muling binuksan sa two-way traffic itong San Juanico Bridge na nakikita na po ninyo sa aking likuran. Yan ang tulay na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Samar at Leyte dito sa Eastern Visayas. Magugunitang nitong Mayo ng taong ito. Matapos ang isinagawang structural assessment ay natuklasang may mga damage at mahina na ang ilang bahagi na mahigit 2 kilometrong tulay at hindi naligtas sa daanan ng mabibigat na sasakyan. Dahil dito agaran nagpatupad ng 3-ton limit o maliliit na sasakyan lang ang pwedeng dumaan at one-way traffic lang ang tulay, bagay na lubhang nakaapekto sa kalakalan at ekonomiya ng rehiyon. Ipinagutos noon ng Pangulo na madali ng rehabilitasyon ng tulay at ngayong araw nga, binilikan ng Pangulo ang San Juanico Bridge at inanunsyo na simula ngayong araw na ito, December 12, balik na sa 15 tons ang kapasidad ng tulay. Ibig sabihin po niyan, pwede na ulit ang mga malalaking sasakyan tulad ng 6-wheeler na truck at mga bus at balik na rin sa two-way ang traffic. Personal na dinaanan ng Pangulo ang tulay at inalam ang mga ginawang trabaho para palakasin ang estruktura at anya, malaking tulong ito sa mga negosyo at para mapababa ang presyo ng mga bilihin sa rehiyon. Pero may limitasyon pa rin para sa mga malalaking sasakyan na higit sa 15 tons at ang pansamantalang remedyo rito, mag one-way ulit tuwing gabi na walang traffic at ang mga lokal na pamahalaan na ang magta-traffic sa tulay. Sa ngayon ay nilagyan ng mga suportang bakal ang mga mahinang bahagi ng tulay pero magpapatuloy ang rehabilitasyon hanggang maabot muli ang 33 tons na orihinal na kapasidad nito. Inaasahang matatapos ito sa kalagitnaan ng susunod na taon. Rafi, 1.1 billion pesos ang ginastos para sa rehabilitasyon ito. At ayon sa Pangulo, magsilbi ng leksyon ito nangyari sa San Juanico Bridge para sa mga nasa gobyerno na tutukan ang maintenance at pangangalaga sa mga tulay. Narito ang kanyang pahayag. That is money that we could have saved if proper maintenance was carried out on San Juanico. We would not have to do any of this kung yung every 3 years ini-inspeksyon, inaayos, wala tayong gagastusin na kahit na ano, yun lang, MOE lang yun. Rafi, present kanina kasama ng Pangulo si Public Works Secretary Vince Dizon, ang Regional Director ng DPWH dito sa Region 8. Gayon din si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Kapansin-pansin naman na absent si Leyte 1st District Representative at dating Speaker Martin Romualdez. Rafi?
Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ilang araw bago magpasko, nasunugan ng mahigit 140 residente sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang gumising sa mga residente ng Rand Street sa Barangay North Fairview, Quezon City kaninang pasado alas 4:20 ng umaga. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakadikit na bahay na gawa sa light materials. Sa kasagsagan ng sunog may mga maririnig pang pagsabog. Ang ilang residente tumulong na sa mga bumbero matapos maubusan ng tubig ang ilang fire truck. Itinasa ng Bureau of Fire Protection ang ika-4 na alarma. Nasa 43 fire truck ang rumisponde. Si Ryan agad na iniligtas ang alaga niyang asong si Kim. Bigla may sumabog. Akala ko wala lang, may nag-aaway. Yung pala pag ginising ako ng aso, kasi tahol lang tahol. Then after noon, sinilip ko sa terrace, yun na, lumiliyab na talaga. Mabilis kumalat yung kapoy kasi gawa sa kahoy. Emosyonal naman si Maria Imelda na walang naisalbang mga damit sa bilis ng pangyayari. Siyempre bahay namin, wala na sir, wala na kaming matuluyan sir. Mga nag-aaral pa yung apo ko, 3. Ang malaga sir, kami ligtas kami, unang pinapasalamat ko kay Lord. Pangalawa, yung aming mga importanteng mga papeles, lalo na po sa pag-aaral ng mga apo ko kasi mga nag-aaral pa po. Natupok din ang bahay ng pamilya ni Fermina. Kwento niya, agad silang lumabas ng kanyang anak at 2 apo. Malaki ng apoy dyan sa uwan namin, ang apoy. Paglabas namin, hindi na ako nakita saan ang daanan. Napula ang sunog matapos sa mahigit 2 oras. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy na nagsimula sa 2 palapag na bahay. Bahagya raw nahirapan ng mga bumbero sa operasyon. May mga double parking kasi sa mga kalsada, maliliit yung kalsada natin, yung mga wire ng kuryente natin, yung mga fire truck, yun lang naman po talaga. Pero yung mga, aside from that, wala naman po, established naman po ating water dito, established na yung pag-relay ng water natin, na-suppress naman agad yung fire. Sa kalsada lang po talaga tayo nagka-problema. Sa tala ng mga taga-barangay, umabot sa 33 bahay ang nasunog. Apektado ang 45 pamilya, katumbas ng 141 tao. Nananawagan sila ng tulong. Doon po sa mga, may mga pusong lalo na po Pasko naman. Yun nga po, kung may maitutulong po kayo, kahit ano po. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, may mga nakuha raw ang NBI na pinaniniwalaang ebidensya laban kay Zaldico sa pinasok nilang condo unit ni Ko sa Taguig. May na-recover daw ang NBI na maraming dokumento at counting cash mula sa 2 sa 3 vault na binuksan. Ikukumpara daw ang mga nakuhang dokumento sa mga hawak na nila at sa mga testimonya ng mga witness. Titingnan daw ng NBI kung pwedeng magamit ang mga ito sa pagsasampa ng reklamo laban kay Ko. Wala pa ring pahayag ang company Ko sa ginawang operasyon ng NBI. May Christmas party pa kayong pupuntahan ngayong weekend? Alamin natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Makakausap natin si Munir Baldomero, weather specialist ng Pag-asa. Magandang tanghali sa iyo. Yes sir, yes sir Rafi, magandang tanghali po at magandang tanghali din po sa lahat ng ating taga-subaybay. May mga lugar bang uulanin ngayong weekend? Sa ngayon po, base po sa latest forecast po natin, particularly itong area po ng Eastern Luzon, kasama na rin po yung Eastern Visayas po. Ito po yung mga areas po na possible po na makaranas po ng mga pagulan na may kasama po mga isolated thunderstorms dahil po sa epekto ng shear line. Habang yung ibang bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng mga mahihinang pagulan dahil naman po sa epekto po ng northeast monsoon. Gaano kalakas yung ulang dala ng shear line? Sa ngayon po, particularly itong area po ng Bicol Region, itong Eastern Visayas. So makakaranas po tayo ng mga moderate to at times heavy rains dala po ng shear line, habang yung mga areas po na hindi po affected ng shear line ay maaari lang po makaranas ng light to moderate rains po. Sa mga aakyat sa Baguio, pwede pa bang lumabig ang panahon doon? Yes po, possible pa po kasi sa mga susunod na mga araw po is possible po na umiral itong northeast monsoon, and kasalukuyan po as of December 12, yung pinakamababang temperature po natin is dito sa may BSU Benguet po na umabot po ng around 15.4 degrees Celsius. Sa ngayon po ba may namamataan kayong sama ng panahon o na pwedeng maging bagyo?
Yes po. Sa ngayon po, wala po tayong na-monitor na mga cloud cluster or formation po ng LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit nung last Wednesday po, naglabas po tayo ng TC threat potential na possible po mga second week po ng after po nitong week na to, yung next week po is possible po na meron po tayong formation po ng low pressure area, pero mababa po yung chance na mag-develop po ito into a tropical depression po. Pero dahil nga sa localized thunderstorms, dapat maganda pa rin sa ulan ng ating mga kababayan. Yes, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po, sir. Si Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero. Pinapaprotektahan ng UNESCO ang paggawa ng proudly Pinoy na asin tibuok ng mga Boholano. Ang asin tibuok ang unang traditional food process sa Pilipinas na napasama sa listahan ng Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. Inanunsyo yan sa event ng UNESCO sa India nitong Martes. Ikinatuwa ng National Commission for Culture and the Arts ang inscription ng UNESCO sa artisanal salt. Pagkilala raw ito sa kakayahan at debosyon ng mga taga-Albuquerque. Sa Bohol na ipinasa ang kaalaman sa paggawa ng asin tibuok mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang asin tibuok ay gawa sa brine o tubig dagat at coconut husk o bunot. Matagal at paulit-ulit itong niluluto sa mga clay pot o paso. Tinatawag din itong dinosaur egg dahil sa hugis nito. Ito ang GMA Regional TV News. Isang patay na hornbill o kalaw ang nadiskubre sa barangay Sicalaw sa Lasam, Cagayan. Ayon sa isang Kaakibat Biodiversity Watch volunteer, binaril ng isang lalaki ang kalaw gamit ang airgun. Pagkatapos ito, kinatay ang ibon sa may batis at niluto umanong pang-ulam. Tanging tuka at mga paa na lamang ang natira. Mga kapuso, bawal po yan dahil itinuturing na vulnerable species ang Northern Rufous Hornbill ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. Ibig sabihin, mataas ang panganib na ma-extinct o mawala na ang uri ng ibon na yan. Kaya bawal itong hulihin, patayin at ibenta sa ilalim ng Wildlife Conservation Act. Wala ng buhay at nakagapos ang mga kamay nang matagpuan ng isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Ayon sa nakakita sa biktima, nagpapastol sana siya ng kanyang baka sa damuhan nang mapansin niya ang isang nakaparadang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nang lapitan niya yun, doon niya nakita ang bangkay ng lalaki na tadtad ng saksak. Kwento ng ina ng biktima, nagpaalam ang anak na pupunta sa kabilang bahay para maghatid ng kumot sa kanyang kapatid. Isa sa mga tinitingnan ngayon ng pulisya ang mga nakaaway umano ng nakababatang kapatid. Posibleng nadamay raw sa away ang biktima. Wagi ang ilang kapuso program sa 2025 Migration Advocacy and Media Awards ng Commission on Filipinos Overseas. Nanalong Best Podcast ang Stronger Together, GMA Pinoy TV Podcast para sa Radio Journalism Award category. Sa ilalim naman ng Television Journalism Award category, Best Interstitial ang I Speak Pinoy ng GMA Pinoy TV. Habang Best Episodic TV Program ang Hello Love Dubai episode ng Kapuso Mo Jessica Soho. Ang Migration Advocacy and Media Awards ay bahagi ng pagdiriwang ng Month of Overseas Filipinos ngayong Disyembre. Ayon sa Commission on Filipinos Overseas, kinikilala nila ang mga mamamahayag, filmmaker, manunulat at content creators na nagpapakita ng mga pinagdaraanan at pagsisikap ng mga Pinoy abroad. 13 days na lang, Pasko na. Christmas came early naman sa Sierra Bullones, Bohol. Hatid yan ng delightful performance ng ilang estudyante. Oras at pagod sa paggawa ng props at pahirapang rehearsal na minsay sa putikan pa. Yan ang dinanas ng mga estudyante at guro ng Dusita National High School. Sulit naman ang sakripisyo sa resulta ng jaw-dropping Christmas field demo. Kompletos rekado sa makukulay na props at Christmas-related characters. At syempre, all-out na pagtatanghal na inspired ng Pasko sa iba't ibang dekada. Anumang anggulo, kita o ang kanilang all-out na paghataw at magagandang formations. Ang galing. Congratulations. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Philippines.